Last week ay pinag-usapan natin ang nakakamanghang pagmamahal ng Diyos sa atin. Nalaman natin na ang kanyang pag-ibig ay parang spa. Bakit spa? Kasi feeling ko kasi sobra tayong pinapamper ng Diyos. Sobra-sobra yung grace niya para sa atin. Ang ibig sabihin ng spa, sa message natin last week ay S, God's love for us is sacrificial. Ang pagmamahal niya ay willing magsakripisyo. At ipinakita niya yon nung pinadala niya ang kanyang anak, ang Panginoong Yesus, upang bayaran ang ating mga kasalanan sa krus. Tapos, hindi lang sacrificial ang pagmamahal ng Diyos, kung hindi, letter P, God's love is personal. Nilikha ka ng Diyos na kakaiba sa iba at may personal siyang purpose para sa iyo. Nilikha ka din niya para mahalin, makasama, makausap, magabayan at maingatan. Hindi siya malayong Diyos na ang hirap abutin. In fact, mas kilala ka niya kaysa sa pagkakilala mo sa iyong sarili. Then letter A, God's love for you is absolute. Wala itong kondisyon, limit at rules. Hindi nakabase ang pagmamahal niya sa performance mo. Minahal ka niya dahil siya ay pag-ibig. At hindi ito dahil sa iyong mga gawa. Kaya nga, magkakaroon ka ng kapayapaan sa iyong kaligtasan dahil walang makakapaghiwalay sa iyo sa kanyang pagmamahal. Sabi sa 1 John 4:19, umiibig tayo sa Diyos dahil siya ang unang umibig sa atin. Na-realize ko na kung totoong natanggap natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin ng personal at hindi sa karanasan ng ibang tao sa Diyos, ay magkakaroon tayo ng bunga. Ang bunga nito ay pagmamahal din sa Kanya. Kaya kung gusto nating lumago yung ating pagmamahal sa Diyos to the point na hindi na tayo ang nabubuhay para sa ating sarili, ay araw-araw kailangan nating i-appropriate sa ating buhay ang pagmamahal ng Diyos. Hindi mo lang tatanggapin ng minsanan ang pag-ibig niya, kung hindi araw-araw. Titikman natin yung kabutihan niya moment by moment sa ating buhay. Kahit ano pa yung ating sitwasyon. Nung Thursday ay nabangga ang sasakyan ng aking asawa sa isang kotse. Kasi nakatulog siya. Sa halip na magtampo sa Diyos dahil malaki yung gastos, ay nagpasalamat kami sa kanya dahil buhay yung aking asawa at hindi nasaktan yung nabangga niya. Nagpasalamat kami dahil hindi siya sa mga bangin dito sa Antipolo na aksidente. Pangatlo, yung nabangga niya ay hindi siya inaway sa daan at siya pala ay kapitbahay din namin. Pangapat, ang Diyos naman ay nangako din na magpo-provide sa ating pangailangan. Na-realize ko, kung araw-araw magiging mapagpasalamat lang tayo sa Diyos, ay magiging ganap ang pagmamahal niya sa ating puso. The more tayong tumatanggap ng kanyang pag-ibig, the more natin mararanasan ng kanyang pagkilos para sa ikabubuti natin. The more siya kumikilos sa buhay natin, mas lumalago naman yung pagtitiwala natin sa Kanya. The more na lumalago yung pagtitiwala natin sa Kanya, ay the more na lumalago din yung ating pagmamahal sa Kanya. At the more na lumalago yung ating pagmamahal sa Kanya, ay the more tayong natututong sumunod. Na-realize ko na pag natutunan mo magmahal sa Diyos, nako, natutunan mo na din kung paano lumakad sa purpose ng Diyos sa iyo. Bakit? Kasi nilikha ka niya para mahalin at mahalin mo din siya. At pag ito ay nagagawa mo, nako, natutupad mo na ang purpose ng Diyos para sa iyong buhay. So pag-uusapan natin ngayon kung paano ba natin susuklian ng pagmamahal sa Diyos ang pag-ibig niya sa atin. Tandaan natin na ang pag-ibig ay hindi lang feelings o emosyon. Bakit? Kasi ang feelings ay dumarating at nawawala. Kaya pinakita ng Diyos kung ano ang tunay na pag-ibig nung siya ay namatay para sa ating kasalanan. Ang tunay na pag-ibig ay practical. Meron itong aksyon at pagsasagawa. Hindi lang basta sinabi ng Diyos na mahal kita, kung hindi meron siyang ginawa para mapabuti tayo at ito ang nagpatunay ng kanyang pagmamahal sa atin. Kaya kaibigan, kailangan nating matutunan kung paano natin isasagawa ang pagmamahal sa Diyos. Ito yung pag-uusapan natin sa part 2 ng ating The Love Journey series. Kung bago ka sa channel na ito, ay tapusin mo ang mensahe kasi kung maisa sa buhay mo ang pag-uusapan natin, nako, matutupad mo ang layunin ng Diyos para sa iyo at mapapaluguran mo din siya sa iyong buhay. The Love Journey. Embark on an unparalleled journey with us. A journey that promises to transform your understanding of love, deepen your connection with God,
and expand your ability to love others authentically. Welcome to The Love Journey, a 3-part sermon series designed to explore the depths of God's love and our response to it. Part 1. How much God loves you. Discover the boundless and unconditional love God has for you. Experience the warmth and security of being cherished by the Creator. Part 2. How to love God in return for His love. Learn the meaningful ways we can show our love and gratitude to God, turning faith into action and devotion into a way of life. Part 3. How to love others as Jesus loves you. Understand the power of Christ-like love in building relationships and communities, and how we can be vessels of this transformative love in the world. This series is for everyone seeking to deepen their spiritual journey, longing for a closer relationship with God, and aspiring to bring more love and light into their lives and the lives of those around them. Join us for The Love Journey. Part 1, February 11th, 2024. Part 2, February 18th, 2024. Part 3, February 25th, 2024. Online worship service via UpLive app Sunday at 10 a.m. to 12 o'clock noon. Let's explore together how understanding God's love can change us, how returning that love enriches our spiritual life, and how sharing that love transforms our world. Whether you're taking the first step or continuing your path, The Love Journey offers something profound for you. Don't miss this transformative experience. We can't wait to welcome you. Magandang araw muli mga ka-WOTG. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Sunday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat din pala sa mga bagong members ng ating online discipleship group. Kung gusto mo sumali sa discipleship group, mag-type ka lang ng join sa comment section. Sa mga gustong mag-lead naman ng online discipleship group, message nyo lang kami, type nyo ang salitang lead at magre-reply kami para sa link ng registration. Meron nga pala tayong live worship service sa UpLive na ginaganap every 10 a.m. Pwede namin kayong ipanalangin dito pagkatapos ng service. Sa mga gustong sumamba na kasama namin ay mag-type lang kayo ng worship at padadala namin kayo ng link. Kung hindi ka pa nga pala nakakasigurado sa iyong kaligtasan, hindi ka sigurado kung matapos ka mawala sa mundong ito, ay makakasama mo ang Diyos sa langit, naku, mag-type ka ng save sa comment section at babahaginan ka namin ng mabuting balita. Tapos, magkakaroon nga pala tayo ulit ng baptism. Kung ikaw ay nagsuko na ng buhay mo sa Panginoong Yesus, ay inaanyahan ka namin na magpabaptize at i-declare ang iyong pakikipag-isa sa Panginoong Yesus publicly. Type mo sa comment section ng baptize at magpapadala kami sa iyo ng registration link. Okay, balik tayo sa topic. Paano nga ba natin mapapakita sa Diyos na minamahal din natin siya? Ang acrostic natin ay PEP. PEP. Yung letter P, to love God, is to prioritize your relationship with God. E, to love God is to earnestly desire Him. At letter P, to practice obedience consistently. So, umpisa natin. To love God is to prioritize your relationship with God. Kung mamahalin mo ang Diyos, ay siya ang gagawin mong priority. Kaibigan, kung ikaw ba ang tatanungin, ay priority mo ba ang Diyos sa iyong buhay? Paano mo ito na ipapakita sa Kanya? Sabi sa Marcos 12:30, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Grabe, 4 na beses sinabi yung salitang buong. Buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Hindi sinabi na kalahati o mas lamang dapat. Hindi, ang ibig sabihin ay kung magmamahal ka sa Diyos, wala siyang kahati. Siya ang priority. Ang ibig sabihin nito ay hindi ka papayag na agawin ng trabaho o negosyo o anumang material na bagay ang pag-ibig mo sa Kanya. Hindi mo hahayaan na agawin ang pagmamahal mo sa Kanya ng iyong asawa, anak, magulang at iba pang relasyon. Ang pagmamahal mo sa Kanya ay undivided. Siya ang priority. Para sa iyo, ang pagpapalago ng inyong pagmamahalang relasyon ang pinakamahalaga. Sabi sa mga awit 73:25, sino pa sa langit kundi ikaw lamang at maging sa lupa'y aking kailangan. Grabe, ang sabi dito ni Asaph na ang Diyos lang ang tangi niyang kailangan. Ang ibig sabihin, para sa kanya ay ang Diyos ang pinakamahalaga.
Kaibigan, masasabi mo ba sa iyong sarili na ang Diyos ang pinakamahalaga sa iyong buhay? Kaibigan, kung ang sagot mo ay parang hindi yata, ay ang susunod na tanong ay ano ang mga bagay o sino ang umaagaw sa pagmamahal mo sa Diyos? Narealize ko na hindi tayo pwedeng magmahal ng sabay sa dalawang bagay. Sabi sa unang Juan 2:15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Kaibigan, hindi mo pwedeng sabihin na mahal mo ang Diyos pero mahal mo din ang sanlibutan. Hindi ko sinabi na bibitawan mo yung trabaho, negosyo, hobbies o iba pang bagay. Kung hindi, sa lahat ng ginagawa mo sa trabaho, negosyo, hobbies at iba pa, ay nakikita ba na ang Diyos pa din ang priority mo? Nung ako ay nagtayo ng isang maliit na negosyo, ay ang tendency ko ay mas mahalin ito kaysa sa Diyos. Nung pinagpala na siya ng Diyos at dumadami na ang kailangan naming asikasuhin, ay ang tendency ko, isantabi muna ang Diyos. Naubusin ko yung aking oras at lakas para sa pagkita ng pera at hindi ko siya gawing priority. Anyway, sabi ko, nag-worship naman ako pag Sunday. Na-realize ko, madaling mangako sa Diyos pag nag-uumpisa pa lang at hindi pa busy. Sabi ko kasi kay Lord na ang reason kaya gusto ko ng negosyo ay upang makapag-disciple ako ng aming magiging employee. Kaya lang, nung nagiging busy na kami ay naroon na yung temptation na, Lord, wag muna, delay na lang natin muna yung discipleship. Nagbibigay naman ako sa church at nag-worship. Pero alam mo, pinaalala sa akin ng Diyos kung sino ang dapat na nasa puso ko. Kaya kahit anong mangyari, ay nagsimula kami umattend ng Bible study kasama ang aking mga katrabaho. Nagsimula din ako magbahagi ng mabuting balita sa kanila. At eventually, ay nagsimula kami sa aming opisina ng discipleship group. At ginagawa namin ito sa oras ng trabaho. Pinapaalala sa akin ng Diyos na hindi masasayang yung pagpapagamit ko sa Kanya ng oras para kausapin niya kami dahil siya naman ang may-ari ng aming kumpanya. Hindi nagtagal ay isinasama ko na din yung aking mga katrabaho sa ministry sa ibang kumpanya. Nakakatulong na din namin sila. Ang aming mga resources gaya ng sasakyan, projector, sound system ay nilagyan ko ng budget dahil ang priority namin ay ang Diyos. Ang priority ay ang kanyang agenda na magligtas ng kaluluwa at hindi ko dapat i-prioritize ang aking personal na agenda. Pagdating sa aking family, ay pinaalala ulit ng Diyos na siya pa rin ang priority. Yung aking mga anak ay homeschooled para ma-disciple namin sila. Pagdating sa aking marriage, ay ang Diyos pa rin ang priority. Accountable kami ng aking asawa sa bawat isa at sa mga oras ng conflict ay ang pagpapatawad at pagmamahal ng walang kondisyon ng aming inuuna dahil ang Diyos ang priority. Siya ang sentro ng aming buhay. Hindi kami perfect at nadadapa pa din, pero tumatayo kasi ang pagpapalago ng aming relasyon sa Diyos ang priority. Kaibigan, ganun yung pagpapakita ng priority sa Diyos. Naiikot ang iyong buhay sa Kanya. Bakit? Kasi minahal ka niya ng sobra. At ang pagpapakita mo na siya ang priority sa iyong buhay ay patunay ng iyong pagmamahal sa Kanya. Ano ba yung ibig sabihin na ibigin ng Diyos ng buong puso? Ang ibig sabihin ay ang iyong affection ay nasa Kanya. Gumagawa ka ng oras araw-araw para makausap mo siya. Dahil alam mong gusto kanyang makausap, dahil ikaw ay may personal na relasyon sa Kanya. Huwag mo isipin na hindi siya interesado sa hihilingin mo o sasabihin mo sa Kanya. Gusto Kanya marinig araw-araw. At kapag nananalangin ka sa Kanya, ay pinapakita mo na mahal mo siya kasi nagdedepende ka sa Kanya. Hindi sa iyong lakas. Pinapakita mo na kailangan mo siya sa iyong buhay. At siya naman ay tuwang-tuwa sa iyo kasi siya ang tatay natin sa langit na gustong-gustong magbigay ng assistance sa kanyang mga anak. Gusto niya nakasama siya sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Gusto niya maging honest ka sa Kanya at gusto niyang i-share mo ang iyong iniisip at nararamdaman sa Kanya. Kaya kaibigan, ipakita mo ang iyong affection sa Kanya sa pamamagitan ng pagtakbo sa Kanya sa tuwing may balita sa iyo, sa trabaho, ministry, at family. Ipakita mo sa Kanya na masaya ka dahil siya ang nagbigay sa iyo ng pag-asa. At proud ka sa iba na sabihin sa kanila na ang Diyos ang dahilan ng iyong kaligayahan. Pag malungkot ka naman,
Sa Kanya ka pa rin tatakbo. Sa Kanya ka iiyak kapag bigat na bigat ka na sa buhay. Aaminin mo sa Kanya kung naiinggit ka sa ibang tao. Aaminin mo sa Kanya kung nagagalit ka sa isang tao. Ibahagi mo sa Kanya ang iyong mga kinakatakutan. Kapag naman nagkasala ka, humingi ka agad sa Kanya ng tawad. Talk to Him and let Him talk to you. Papakinggan ka niya, pero pakinggan mo din siya. Meron siyang gustong sabihin sa'yo at ang relationship mo sa Kanya ay dapat two-way. Pakinggan mo ang mga istorya sa Bible na kinukwento niya sa'yo. Kumunik ka sa puso niya. Buksan mo ang linya mo na makinig at makipag-usap sa Kanya sa maghapon. Sabi niya, kung mananatili ka sa Kanya, ay magbubunga ka. Pero wala kang magagawa kung hiwalay ka sa Kanya. Kung mamahalin mo siya ng buong puso, ay mananatili ka sa Kanya. Sabi ni David Brainerd, I do not go to heaven to be advanced, but to give honor to God. It is no matter where I shall be stationed in heaven, whether I have a high or low seat there, but to live and please and glorify God. My heaven is to please God and glorify Him, and I give all to Him and to be wholly devoted to His glory. Grabe, ito yung pagmamahal sa Diyos ng buong puso. Ang sinisikap mo na ma-please mo siya sa iyong buhay sa lahat ng pagkakataon. And then sabi sa talata, ay mahalin natin siya ng buong kaluluwa. Ang ibig sabihin ay ang buong ikaw ay dinededicate mo sa Kanya. Araw-araw sinasangguni mo siya. Lord, paano nyo gustong gamitin ko yung aking oras, pera at lakas? Anong pwede kong gawin sa aking resources para maparangalan kita sa buhay ko? Ang ibig sabihin ay kapag minahal mo ng buong kaluluwa ang Diyos, ay ide-deny mo ang iyong sarili. Sabi sa Lucas 9:23-24, at sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagdanais sumunod sa akin, ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Na-realize ko na ang magtakwil o mamatay sa sarili ay hindi natural sa atin. Gustong-gusto nating iligtas yung ating sarili. Sariling pride, sariling plano at iba pa. Nagdidesisyon tayo sa sarili kung paano mamumuhay, mag-iisip at kikilos. Pero pag tinignan mo ang krus, ito ay simbolo ng kamatayan. Ang ibig sabihin ay kung gusto mong ipakita ang pagmamahal mo sa Diyos ng iyong buong kaluluwa, ay mamamatay ka din sa iyong sarili upang mamuhay, mag-isip at kumilos ng ayon sa kalooban ng Diyos sa iyo. Yung negatibo mong iniisip sa iyong kapwa, ay sasabihin mo, Lord, feeling ko masama ang plano niya para sa akin. Gusto kong gumanti, gusto kong ingatan ng pride ko, ang karapatan ko, pero hindi na ako nabubuhay para sa sarili ko. Patay na yung dating Mike at ikaw na ang nabubuhay sa akin. Kaya susundin kita at mamahalin ko ang aking kaaway. Ang Panginoong Hesus din, bago siya ipako sa krus, ay nanalangin sa kanyang ama at sinabi na ang kalooban mo ang masunod at hindi ako. Ang ibig sabihin ay patay na sa sarili ang Panginoong Hesus bago pa siya ipako sa krus. Ang nabubuhay na sa kanya ay ang kalooban ng ama. Kaibigan, tanong mo ito sa sarili. Sino nabubuhay sa iyong sarili? Kung nakatanggap ka ng pagmamahal ng Diyos, ay ipakita mo din sa Kanya ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagsuko ng lahat-lahat ng iyong buhay sa Kanya. Tandaan mo ito, sa tuwing tinatakwil mo ang iyong sarili upang masunod ang Diyos, ay sinasabi mo sa Kanyang, mahal na mahal kita, Lord. Mas mahal kita kaysa sa aking sarili. Sabi ni John Wesley, we should be continually laboring to cut off all the useless things that surround us. And God usually retrenches the superfluities of our souls in the same proportion as we do those of our bodies. Then, sabi din sa talata, ay mahalin mo ang Diyos ng buong isip. Na-realize ko, hindi mo mamahalin ang Diyos kung hindi mo siya kilala. At para makilala mo siya, ay kailangan mo ang Kanyang salita. Kaya kung gusto mo siyang mahalin, ay kilalanin mo siya mabuti. Hindi ka titigil sa pagbabasa at pag-aaral ng Kanyang salita. Kapag sinabi mo na mahal mo siya, ay marapat lang na ito ay sinusuportahan ng knowledge. Pinupuno mo ang iyong isip ng kaalaman patungkol sa Kanya.
Natututo kang magtanong sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. Kinikilala mo kung ano ang mga bagay na gusto ng Diyos at mga bagay na ayaw niya. Bakit? Kasi ayaw mong magkamali. Pinapakita mo sa Kanya na ayaw mong gawin ng isang bagay na hindi naman niya kalooban. Ang pagmamahal sa Diyos ng buong isip ay paglalagay ng mga bagay na pinahahalagahan ng Diyos. Sabi sa mga taga Filipos 4:8, bilang pagtatapos mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Ang ibig sabihin ay hindi mo i-entertain yung mga vain imagination. Papalitan mo ito ng matuwid, malinis at kagalang-galang na pag-iisip. Then, sabi pa sa talata, na ibigin mo ang Diyos ng buong lakas. Ibig sabihin, yung pagmamahal sa Diyos ay hindi lang feeling o basta sinasabi kung hindi kinikilos, sinasabuhay o ginagawa mo. Ang ibig sabihin ng buong lakas ay sa tulong ng Diyos ay hindi ka magpapatinag sa mga nangyayaring hindi maganda sa iyong sitwasyon. Sisikapin mo na ibibigay mo ang best mo para mapalago mo ang iyong relasyon sa Diyos araw-araw. Ang ibig sabihin ay willing kang magbago para sa ikaluluwalhati ng Diyos sa iyong buhay. Willing kang magsakripisyo para lang makilala mo siya at matupad ang purpose niya sa iyong buhay. Minsan, kailangan mong gawin ang isang bagay kahit nga sa marami ay katawa-tawa ito. Kaibigan, anong bagay ang pinapagawa sa'yo ng Diyos pero parang ayaw mong gawin dahil hindi ito popular? Hindi normal sa mga hindi mananampalataya. At dahil dito, nakikiayon ka na lang sa mundo. Halimbawa, maaaring pagtawanan ka sa pagtanggi mo sa isang business o career opportunity na hindi naman naayon sa kalooban ng Diyos. Halimbawa, sa trabaho na ito, kailangan mo magsinungaling, manloko o mag-promote ng produkto na makakasama sa ibang tao. At kahit malaki ang kikitain mo, ay mas pipiliin mo na lang na hindi gawin. Dahil para sa iyo, ay mas importante ang relationship mo sa Diyos. Narealize ko na ang pagpili mo sa Diyos sa mga ganitong sitwasyon ay pagpapakita sa Kanya ng pagmamahal ng buong lakas. Noong 1924 sa Olympic Game ay si Eric Liddell na isa sa pinakamabilis na tumakbo sa buong mundo ay tumangging tumakbo sa 100 meters dahil ito ay gaganapin sa araw ng linggo. Maraming tao nagkumbinsi sa kanya ng tumakbo dahil dito siya sa category na ito nag-training. Kaya lang ay pinanindigan niya ang kanyang desisyon dahil ayaw niyang hindi siya makakapag-worship pag Sunday. Kahit pa nga marami ang nagkikriticize sa kanya, ay hindi siya natinag at sa halip ay sumali siya sa 400 meters na ginaganap pag weekdays. Bagamat hindi siya nakapagsanay sa 400 meters, ay nanalo si Eric ng gold medal. At na-break niya pa yung record ng pinakamabilis dito. Grabe, para kay Eric ay ang relasyon niya sa Diyos ang pinaka-importante. Willing siyang sumalungat sa gawin ng mundo para lang palaguin ang relasyon niya sa Diyos. Alam mo kaibigan, si Eric Liddell ay naging missionary sa China at namatay siya sa paglilingkod niya sa Diyos. Bago siya namatay, sinabi niya sa sarili ang katagang total surrender. Kaibigan, itong ibig sabihin ng mamahalin mo ang Diyos ng buong lakas. Ang pagmamahal sa Diyos ng buong lakas ay pagbangon muli kapag ikaw ay nadadapa. Pag-amin ng pagkakamali upang ikaw ay magbago. Ito din ay pag-iwas sa mga bagay o tao na nag-iimpluwensya sa iyo na lumayo sa Diyos. Kaibigan, tanong mo sa sarili, ipinaglalaban mo ba ang relasyon nyo ng Diyos araw-araw ng buong lakas? Kahit mahirap ang sitwasyon, ay siya ba ang final say sa lahat ng iyong mga iniisip at plano? So, paano ba natin mapapakita sa Diyos na minamahal din natin siya? Una, to love God is to prioritize your relationship with God. And number 2, to love God is to earnestly desire Him. Kung gusto mong ipakita sa Diyos ang pananampalataya mo, ay hahanapin mo siya at ipapakita mo na nauuhaw ka sa Kanya. Sabi sa mga awit 42:1, kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa,
gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Kapag natikman mo ang kabutihan at pagmamahal ng Diyos sa iyong buhay, ay mas lalo kang nauuhaw at nagugutom sa Kanya. Mas lalo kang nananabik sa Kanya. Siya ang hinahanap mo sa iyong buhay. Yung mga dating bagay na nagbibigay sa iyo ng thrill, ng entertainment na hindi kalooban ng Diyos, ay suddenly, ayaw mo na sa kanila. At ang hinahanap mo ay ang Diyos na. Nung nakilala ko ang Panginoong Hesus ay halos gabi-gabi, nasa labas ako kasama ang barkada. Inom at babae. Ito yung nagbibigay sa akin ng panandaliang kasiyahan. Dito ako nauuhaw araw-araw. Pero nung nakilala ko ang Panginoong Hesus, nakita ko kung gaano niya ako kamahal, ay napalitan yung desire ko sa puso. Yung pagnanasa ako sa babae ay napalitan ng pagnanasa sa kanya na makilala ko siya at mapalago yung aming relasyon. Hinahanap-hanap ko na yung kanyang salita. Paggising ko sa umaga ay bubuksan ko na yung aking Bible at makikipag-usap ako sa kanya. Sabik na sabik ako marinig kung ano yung sasabihin niya sa akin. Narealize ko ng isang nagmamahal sa Diyos ay kakikitaan ng pagnanasa na marinig niya ang Diyos sa kanyang salita. Kagaya ng mga psalmist, sabi sa awit 19:10, mas kanais-nais pa ito kaysa gintong lantay, mas matamis pa kaysa pulot ng pukyutan. Sabi sa talata ay mas mahalaga ang salita ng Diyos kaysa sa purong ginto at mas matamis pa kaysa honey. Parang sinasabi niya na kung ito lang ang pagkain ko araw-araw, nako, sapat na ito dahil walang papantay dito. Wala nang mas mahalaga pa kaysa sa kanya kahit pa ginto. Kaibigan, marahil gustong-gusto mo ng ginto o mga alas na ginto at gagawin mo lahat kahit mangutang ka para magkaroon lang nito. Kaibigan, ganyan din ba ang passion mo sa salita ng Diyos? Kaibigan, kung ganito natin tinuturing ang salita ng Diyos, ay napapakita natin sa Kanya na mahalaga siya sa atin at mahal natin siya. Para itong isang lalaki na mayroong girlfriend na nasa malayong lugar. Yung girlfriend niya ay nagpadala sa kanya ng sulat. Naku, sabik na sabik siya na buksan yung sulat sa kanya ng girlfriend na punong-puno ng pagmamahal. Itong lalaki na ito ay talagang tinago niya yung sulat at binubuksan niya ito palagi upang basahin. Narealize ko na kung tayo'y ganun din natin pinapahalagahan yung love letter sa atin ng Diyos, yung kanyang salita, naku, ito ay nagpapakita sa kanya na mahal natin siya. Sabi sa mga awit 1:1-2, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Wow, sabi rito, mapalad o blessed ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama. Hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Ang ibig sabihin, hindi siya nai-impluwensyahan ng iba. Alam niya kung ano ang tama at mali. At alam niya na kung masama ay hindi niya ito gagawin. Bakit? Kasi wala na dun yung kanyang desire. Patay na siya sa kanyang sarili. Kaya kaibigan, alam mo ba kung anong desire ng isang taong blessed? Sabi sa susunod na verse, mga awit 1:1-2, sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Pinagbubulay-bulayan niya ito sa araw at gabi. Wow! Narealize ko na kaya blessed ang isang tao. Kaya pinagpapala ang isang tao ay kapag ang kanyang pagnanasa ay nasa salita ng Diyos. Pinagbubulay-bulayan niya ito araw at gabi. Gustong-gusto niya itong sundin sa buhay niya. Malungkot siya kapag meron siyang hindi nasusunod sa sinasabi ng Diyos. Grabe, ito yung taong pinagpapala. Kaya kaibigan, tanong natin sa sarili, bakit parang hindi ko nararamdaman yung pagpapala ng Diyos? Kaibigan, baka mamaya hindi ang Diyos ang hinahanap mong pagpapala. Ang inuuna mong desire ay yung pagpapala at hindi talaga ang Diyos. Kaya minsan hindi ibibigay sa iyo ng Diyos yung pagpapala na yan. Kasi hindi naman siya talaga ang desire mo. Now, ano kaya ang itsura ng isang taong pinagpapala? Tignan natin sa kasunod na verse. Mga awit 1:3, katulad niya'y punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Grabe, sabi dito, ay yung mga taong nagnanasa sa salita ng Diyos, mga taong gustong sumunod sa Diyos, ay para daw silang punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Ang ibig sabihin, hindi sila natutuyo. Ang bunga nila ay laging masagana, laging fresh.
Ang puso at isip nila ay busog sa spiritual na pagkain. Hindi sila pwedeng malinlang ng dyablo. Hindi sila pwedeng magpadala sa kanilang emosyon kasi nananaig sa kanila ang kanilang pagnanasa sa Diyos. Kaya ang sabi dyan, kahit anong gawin nila, sila ay nagtatagumpay. Kasi sa lahat ng ginagawa nila, ay naka-align iyon sa panuntunan ng Diyos na binabasa nila araw-araw. Kaya kaibigan, tanungin natin yung ating sarili. Kung tayo ba ay pabalik-balik sa parehas na sitwasyon ng buhay at minsan nagtatampo ka na sa Diyos, bakit ganito, bakit ganyan? Pero kaibigan, tignan din natin yung ating sarili kasi baka mamaya ay hindi naman talaga tayo nagnanasa sa Diyos at sa Kanyang salita. Hindi tayo nagnanasa na sundin siya sa buhay natin. Hindi tayo nagnanasa na ipakita natin sa Diyos na talagang mahal na mahal natin siya. Na-realize ko yung blessing, kusa yung darating. Kung ang pinagnanasaan mo ay talagang masunod ang Diyos sa buhay mo dahil mahal na mahal mo siya. Kusa magbubunga ang blessing sa iyo. Pero sa kabaligtaran, kung ang isang tao ay salat sa pagkaing espiritual, ay mahihirapan siyang mabless at magbunga. Kasi tuyot na siya. Wala na yung paggabay ng Diyos sa kanya. Mas maraming beses na magkakamali siya ng desisyon sa buhay. Then sabi pa sa Psalms 119:97, "O ang iyong mga utos ay tunay kong iniibig. Araw-araw sa maghapon ay siya kong iniisip." Kaibigan, dumating ka na ba sa point na sabik ka pakinggan ang sasabihin ng Diyos sa iyo dahil gusto mo itong sundin? Gusto mo basahin ang salita ng Diyos dahil dito mo siya mas nakikilala at namamangha ka sa kabanalan, kapangyarihan at pagmamahal niya sa iyo? At dahil mas nakikilala mo siya, ay gusto mong sumunod kasi alam mo na mapapabuti ka, na wala siyang sasabihin sa iyo na ikakapahamak mo. Kaya nga isang tao nagbababad sa salita ng Diyos ay kala mo napakatalino kasi sobrang dami niyang wisdom. Oo, hindi siya perfect, pero dahil sa nagbubulay-bulay siya sa salita ng Diyos ay naitatama ang kanyang desisyon. At yun ang nagbibigay sa kanya ng tagumpay. Kaya tingnan mo, sabi sa susunod na verse, Psalm 119:98, "Kasama ko sa tuwing na yaong iyong kautusan, kaya ako'y dumurunong ng higit pa sa kaaway." Wow, ito yung blessing. Dumurunong ang isang tao na nagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Higit sa kahit kanino. Hindi pinag-uusapan dito kung gaano kataas ang edukasyon mo. Kung hindi mas meron kang wisdom kaysa sa mga tao mas mataas ang pinag-aralan sa'yo, kung pinagbubulay-bulayan mo araw at gabi ang salita ng Diyos at sinusunod mo ito sa iyong buhay. Kaya sabi sa Psalm 119:103-104, "O kay tamis na namnamin ng utos mong ibinigay, matamis pa kaysa pulot, lasa nitong tinataglay. Sa bigay mo mga utos na tamukoy karunungan, kaya ako'y namumuhi sa ugaling mahalay." Kaibigan, kailan naging wisdom o karunungan sa iyo ang kautusan ng Diyos? Tandaan mo, magiging wisdom lang ito sa iyo kapag pinag-aaralan mo na siya. At magiging wisdom lang ito sa iyo kapag sinusunod mo na siya. Ayon sa talata ay makikita mo sa isang tao ang wisdom kung namumuhi na siya sa ugaling mahalay. Sabi ni John Ortberg, "Many Christians expend so much energy and worry trying not to sin. The goal is not to try to sin less. In all your efforts to keep from sinning, what are you focusing on? Sin. God wants you to focus on Him, to be with Him. Abide in me. Just relax and learn to enjoy His presence. Every day is a collection of moments. 86,400 seconds in a day. How many of them can you live with God? Start where you are and grow from there. God wants to be with you every moment." Grabe, no? Tanungin natin sa sarili, ilang minuto ang nilalaan natin sa Diyos araw-araw? Nakikita ba ng Diyos na siya ang pinagnanasaan natin? Kung talagang sinasabi mo na mahal mo ang Diyos, ay bibigyan mo siya ng priority. Papahalagahan mo siya at pagnanasaan mo siya. In fact, pag sinasabi mo na nag-worship ka sa Diyos, ay sisiguraduhin mo na siya ang pinakamahalaga sa iyong buhay. Tingnan mo, sabi ni David Robledo, "We praise what we earnestly value, and if we praise what we do not value, we are mocking it."
Masakit yung pananalita na ito na sinasabi ni David Robledo. Parang sinasabi niya na sa tuwing nagpupuri ka sa Diyos, pero hindi naman siya ang pinagnanasaan mo, wala siyang halaga sa iyo, ay iniinsulto mo lang siya. Parang sinasabi niya na huwag mo sambahin ang Diyos kung hindi naman siya ang pinagnanasaan mo ng buong buo kasi minamaliit mo lang siya. Bakit? Kasi hindi ito nagpapakita na mas mahal mo siya kahit sa sino o anumang bagay. Kaibigan, simulan mo pagnasaan ang Diyos sa buhay mo. Paano? Tuloy-tuloy mong saliksikin, pagbulay-bulayan at sundin ng kanyang salita. Hindi lang sa iyong quiet time, hindi lang sa iyong praying life, kung hindi sumali ka sa pagsasaliksik sa kanya kasama ang kapatiran. Meron tayong online discipleship group. Sumali ka rito upang makasama mo ang kapatiran na kaparehas mo na naghahanap at nagsasaliksik at nagmamahal sa Diyos. Sabi sa mga Hebrews 10:24-25, sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ng pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Kaibigan, hindi ka dinisign ng Diyos na lumago ang relasyon sa Kanya na nag-iisa. Dinisign ka niya para makipag-fellowship sa ibang kapatiran na nagmamahal din sa Kanya. Kapag nag-google tayo ng panahon kasama ang kapatiran, ay pinapalakas natin yung ating pananampalataya at pinapalago natin yung pagmamahal natin sa Kanya. Pinapakita natin sa Kanya na, Lord, Ikaw ang mas importante sa akin. Gusto kitang makilala. Gusto kong matuto at mahal na mahal ko yung salita mo. Gusto ko siyang i-apply sa buhay ko. Sabi sa Mateo 18:20, sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Ang ganda ng verse na ito, lalo na kung ikaw ay D-group leader at iniisip mo, isa lang yung member mo na active. Kaibigan, hindi lang kayo yung 2 ang nagmi-meeting kung hindi 3 kayo. Kasi ayon sa talata ay kasama ninyo ang Panginoong Yesus. Kaya nga ma-excite ka, kaibigan. Kahit na isa lang ang umaatin sa iyong D-group member. Sabi din sa Joshua 1:8, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Ayon sa talata ay huwag nating kakaligtaan. Huwag nating kakalimutan sa araw-araw na basahin ang aklat ng kautusan. At hindi lang natin ito babasahin. Ang sabi ay pagbubulay-bulayan natin ito araw at gabi. Sisiguraduhin natin na masusunod natin ito sa ating buhay. At kapag nangyari iyon, kapag ginagawa mo yon, sabi sa talata, ay magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Hindi sinabi na bibigyan ka ng milyon-milyon na pera ng Diyos. Pero ang ibig sabihin, magiging matagumpay ka sa lahat ng area ng buhay mo. Simula sa iyong pamilya, trabaho, at hanggang sa iyong ministry. May isang binatilyo, ang pangalan niya ay James. Siya ay nagnanasa na maging famous at successful manufacturer at salesman ng keso o cheese sa buong mundo. Nagplano siya na maging pinakamayaman na nagbebenta ng cheese. At ganun ang ginawa niya. Nag-umpisa siya sa paglalako ng cheese. Meron siyang maliit na kalesa na hila-hila ng isang kabayo na nagngangalang Paddy. Umiikot-ikot sila sa mga kalye sa Chicago at dumaan nga yung mga buwan at nagsimulang manghina yung lalaki. Nawalan ng pag-asa dahil kahit na sobra-sobra na yung oras ng kanilang paglalako at pagtatrabaho ay hindi sila kumikita. Hanggang isang araw, sabi niya kay Paddy, merong mali sa ginagawa natin. Mali yung ating priorities. Dapat unahin nating maglingkod sa Diyos at umuwi nga si James. At simula nung araw na yon, gumawa ng covenant si James sa Diyos. Nauunahin niya ang Diyos sa kanyang buhay. Hindi nagtagal, ang batang lalaki ay nag-mature at naging Sunday School Superintendent sa isang Baptist Church sa Chicago. Sabi niya na mas mahalaga sa kanya ang maglingkod sa Diyos kaysa magkaroon ng pinakamalaking korporasyon sa Amerika. Pero ganun pa man, siya ay pinagtagumpay ng Diyos. Kaya kung ikaw ay kumakain ng Philadelphia cream cheese o Kool-Aid o DiGiorno pizza o kaya kung kumakain ka ng Jello or kung kumakain ka ng Oreo cookies, ay maaalala mo ang binatilyo na si James na merong kabayo na nagngangalang Paddy.
Ang pangalan ng binatilyo ay James L. Kraft na nagsasabi na mas una ang Diyos sa buhay niya kaysa sa ano pa mang bagay. Kaibigan, anong bagay ang pinagnanasaan mo? Suriin mo ang iyong sarili kasi baka iba ang priority mo. Pag nasaan mo ang Diyos, kaibigan, ipakita mo sa Kanya ang pagmamahal mo. Huwag kang matakot na unahin siya sa buhay mo. Magtiwala ka lang sa Diyos dahil siya ang bahalang magbigay ng pangangailangan mo. Siya din ang magbibigay ng tagumpay sa iyo. So, paano nga ba natin mapapakita sa Diyos na minamahal din natin siya? Una, to love God is to prioritize your relationship with God. Number 2, to love God is to earnestly desire Him. And lastly, to love God is to practice obedience consistently. May papakita mo sa Diyos ang iyong pagmamahal kung susunod ka sa Kanya ng tuloy-tuloy. Sabi sa John 14:15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Then sabi pa sa John 14:23, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa Kanya. Now, tandaan natin ito, na hindi ito basta parang pagtupad lang ng mga batas at paggawa ng mabuting gawa na parang makina o ritual o kaya parang sumusunod lang sa batas trapiko na minsan sinasabi natin na sumunod na lang kaysa ma-penalize. No, hindi ganon. Susunod tayo sa Diyos dahil nakasulat na sa puso natin yung pagmamahal niya sa atin. At dahil dito ay gusto nating ipakita sa Kanya ang ating pagmamahal sa pamamagitan ng pagsunod. Lord, sabi mo sa iyong salita na ang mga nagmamahal sa iyo ay tumutupad sa iyong mga utos. Kung ganon po, ay susunod po ako upang maipakita ko sa inyo ang aking pagmamahal. Kapag nasa puso mo na ang pagmamahal ng Diyos at minamahal mo din siya, ay magbubunga ito ng kusang pagsunod sa Kanya. Kaya nga sabi ulit sa mga awit 48, ang nais kong sundin iyong kalooban. Aking itatago sa puso ang aral. Now, tignan mo kung gaano kamahal ng author ng mga awit 40 ang Diyos. Sabi dyan, ay ang nais niyang sundin ay ang kalooban ng Diyos at hindi yung kanyang kalooban. Para masiguro ng author ang kanyang pagsunod, ay ano yung ginagawa niya? Tinatago niya sa puso ang aral ng Diyos. Ang ibig sabihin ay habang nagbabasa ka, ay maaaring nagme-memorize ka ng salita ng Diyos. O habang nakikinig ka sa isang Bible study or sermon, ay nagtitake note ka. Kasi gusto mo talagang sundin ang kalooban ng Diyos. Kaibigan, kailan ka huling nagsulat? At sinabi mo, Lord, ito palang ginagawa ko ay hindi mo kalooban. Simula ngayon ay tatago ko ito sa puso ko at susundin kita. Lord, alam ko na ang pagsabi ng negatibo patungkol sa ibang tao ay hindi mo kalooban. Susunod po ako at sa kabaligtaran ay kakausapin ko ang taong naka-offend sa akin at papakitaan ko siya ng pagmamahal. Lord, inaamin ko na ako'y nagsisinungaling sa trabaho ko. Simula ngayon, magsisikap akong maging totoo at magiging marangal sa lahat ng aspeto ng aking buhay. Lord, alam ko na may sama ng loob ako at ayaw kong magpatawad sa mga nagkasala sa akin. Naiintindihan ko na ang pagpapatawad ay mahalaga sa iyo. Kaya pipilitin kong tanggalin ng galit sa aking puso at magbibigay ako ng kapatawaran sa iba. Lord, aking napagtanto na aking adiksyon ay hindi tugma sa iyong kalooban para sa aking buhay. Pipilitin ko na humingi ng tulong at maghanap ng paraan upang ako ay makaiwas dito. Lord, narealize ko na ako'y nagpapabaya sa aking mga tungkulin sa pamilya dahil sa aking sariling hangarin. Sisikapin ko na bigyan ng prioridad ng oras na makasama ang aking mga mahal sa buhay at gampanan ng aking mga tungkulin na may pagmamahal at katapatan. Lord, hindi appropriate ang pakikipag-usap ko sa isang babae o lalaki. Ako po ay may asawa na. Titigilan ko po ito at igagalang ang kabanalan ng kasal at iwasan ng anumang kilos na hindi nararapat. Lord, inaamin ko na ako'y naiinggit sa tagumpay at mga ari-arian ng iba. Tulungan mo ako maging masaya sa mga bagay na mayroon ako.
Lord, nakikita kong sobra ng aking pagtatrabaho para kumita ng pera at mag-ipon ng mga bagay. Sisikapin ko na unahin ang aking spiritual na paglago at maglaan ng oras sa pakikipag-usap sa iyo. Lord, inaamin ko na napapabayaan ko ang pangangailangan ng mga taong nasa paligid ko at hindi ko napapansin ang mga pagkakataon na makatulong sa iba. Sisikapin ko na maging mas maingat at mapagpakumbaba at aktibong maghahanap ako ng mga paraan upang ipakita ang iyong pagmamahal sa mga nangangailangan. Lord, inaamin ko po na ang aking pagiging mayabang o pride ang nagtutulak sa aking mga maling gawain at desisyon at pumipigil din sa akin na sumunod sa iyong kalooban. Magpapakumbaba po ako sa iyong harapan at pipilitin kong humingi ng iyong patnubay at sumunod sa iyong plano para sa aking buhay. Kaibigan, kailan ka huling nagsulat sa iyong journal? Kailan mo huling tinago sa puso mo ang aral ng Diyos? Kaibigan, ito yung kahalagahan ng discipleship group kasi kasama natin yung ating kapatiran na kinukumpara yung ating puso kung naka-align ba ito sa kalooban ng Diyos. At pag hindi ito naka-align, ay agad ka magre-repent at hindi magbibigay ng excuse. Kapag pinapakita mo ang pagsunod mo sa Diyos, ay pinapakita mo sa Kanya ang iyong pagmamahal. Sabi ni Watchman Nee, an obedient will and harmonious will are very different. Obedience is related to actions, whereas harmony is related to character. The obedient will of a servant is seen in carrying out every order of his master. But the harmonious will is shown in the Son who knows the Father's heart and whose will is one with the Father's. The harmonious will not only fulfills his duty but also fulfills it with delight. An obedient will puts a stop to one's own activity. Yes, but the harmonious will is in addition, one heart with God. Wow, ang kaibahan daw ng obedient will at harmonious will ay yung obedient will ay ginagawa ang pagsunod bilang alipin sa kanyang master. At yun namang harmonious will ay ang pagsunod ng isang anak sa kanyang tatay sa langit na nagmamahal sa kanya. Alam niya yung puso ng kanyang tatay sa langit. Alam niya kung ano ang nagpapasaya dito. At yun ang kanyang maligayang sinusunod. Nade-delight siyang sumunod at hindi napipilitan lang. Kaibigan, kung ganito ang klase ng iyong pagsunod sa Diyos, nako, siguradong napapakita mo sa Diyos ang pagmamahal mo sa Kanya. Na maaaring tinatanong mo, ano-ano ba yung mga kailangan kong sundin? Kaibigan, lahat ng sinasabi sa iyo ng Diyos, kailangan mo sundin. Marami yon. Pero magbibigay lang ako sa iyo ng 3. Una, lead your family to God. Sabi sa Deuteronomy 6:6-7, ang mga utos niya itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ayon sa study sa Amerika ay maraming kabataan ang hindi na bumalik sa church matapos silang mag-graduate sa kolehiyo. At ang conclusion nila ay maaaring hindi ginawa ng kanilang mga magulang ang kanilang part bilang spiritual leader. Kaya nga sabi sa talata sa mga magulang ay isa sa puso nila mismo muna ang salita ng Diyos. And then, pangalawa, matapos nilang matutunan, mailagay sa puso nila ang salita ng Diyos, ituturo naman nila ito sa kanilang mga anak. Pag-uusapan nila ito kahit nasaan sila, sa bahay, sa pamamasyal, sa restaurant, o kahit anong ginagawa nila. Then, pangalawang susundin natin, forgive everyone, no exceptions. Kaibigan, maaaring ayaw mong pakinggan yung katotohanan na ito dahil nagkakaroon ka ng struggle sa pagpapatawad. Pero kung gusto mong ipakita sa Diyos ang iyong pagmamahal, susunod ka sa sinasabi niya. Sabi sa Mateo 6:15, ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin papatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Ang ganda ng verse na ito. Hindi sinasabi sa verse na ito na ang hindi nagpapatawad ay hindi maliligtas. Hindi pinag-uusapan dito ang salvation. Kung hindi ang isang taong naligtas na talaga, ay magkakaroon ito ng bunga sa kanyang buhay. Siya ay magiging mapagpatawad at mapagmahal. Ang isang taong totoong nakatanggap ng kapanganakang muli ay matututong magpatawad dahil alam niya
na minahal siya ng Diyos at pinatawad din siya. Kung hindi ka natututong magpatawad ay kaibigan, suriin mo ang iyong sarili. Kung totoo ba na naging ganap ang pag-ibig ng Diyos sa puso mo? Tinanggap mo na ba talaga ang kaligtasan? Si Pablo naintindihan niya ito na ang hindi pagpapatawad ay nanggagaling sa pride. Kasi iniisip natin na yung ating rights ay na-violate. Pero sabi niya, mag-ingat tayo. Ingatan natin yung ating sarili na huwag mahulog sa trap ng pride. Sabi ni Pablo sa mga Gawa 24:16, kaya't pinagsisikapan kong laging maging malinis ang aking budhi sa harap ng Diyos at ng tao. Kaibigan, masasabi mo ba sa iyong sarili na malinis ang aking konsensya sa harap ng Diyos at sa tao? Na wala kang kinikimkim na sama ng loob sa ibang tao? Maring sinasabi mo, napatawad ko naman siya eh. Pero sa tuwing meron siyang nasasabi o meron kang naririnig patungkol sa kanya, ay iniisip mo na naman na meron siyang masamang balak sa iyo, meron siyang masamang gagawin laban sa iyo. Kaya galit na galit ka na naman sa kanya at hindi mo siya mapalaya sa iyong puso. Kaibigan, suriin natin yung ating sarili. Pagsikapan nating laging malinis yung ating konsensya sa harap ng Diyos at sa harap ng tao. Kaya nga sabi ni Pablo sa Filipos 1:10, upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat. Sa gayon, sa araw ni Kristo ay matagpuan kayong malinis, walang kapintasan. Narealize ko na ang hindi pagpapatawad, pagganti o pagchichismis ay palaging patungkol ito sa sarili. Ang focus nito ay sa sarili. Kaya kung gusto mong ipakita sa Diyos na mahal mo siya, ay tatakwil mo ang iyong sarili. Magpapatawad ka at susunod kahit pa ang isang tao na yon ay hindi humingi ng sorry o hindi niya inadmit yung kanyang pagkakamali o hindi man lang siya nag-a-apologize sa iyo o kahit pa valid yung reason mo para magalit sa kanya o kahit pa hindi nila deserving yung pagpapatawad mo ay ine-expect ng Diyos sa iyo. Inaasahan niya na magpapatawad ka. Hindi ito isang option, kung hindi ito ay isang command. Ito ay isang utos. Ang isang Kristiyano, ang isang alagad ng Panginoong Hesus na nagmamahal sa Diyos, ay papakawalan niya lahat ng kanyang pride, ng kanyang rights, para lamang sumunod sa Diyos. Tandaan mo ito, kaibigan. Ang pagpapatawad ay hindi pagsasabi na ang taong naka-offend sa'yo ay tama siya. No, hindi yun. Kung hindi ang pagpapatawad ay dalawang bagay. Una, ito ay pagsunod mo sa utos ng Diyos dahil ikaw ay anak niya. Ang tatay mo sa langit ay nagpatawad din sa'yo at marapat kang magpatawad. Ito yung kanyang puso. Ang pangalawa ay ang pagpapatawad ay instrumento para ikaw ay makawala sa bondage ng pagkapuot at paghihiganti. Pangatlong bagay na susundin natin ay spread the message of the gospel. Sabi sa Marcos 16:15 at sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Kaibigan, kung sinasabi mong mahal mo ang Diyos ay susunod ka sa inuutos niya sa iyo na ipangaral mo ang magandang balita sa lahat ng tao. Hindi mo kailangan maging preacher. Hindi mo kailangan maging missionary para ibahagi ang mabuting balita sa Diyos. Kung alam mo kung paano ka naligtas, ay meron kang responsibility ngayon na sabihin mo din sa iba kung paano din sila maliligtas. Hindi ibig sabihin na aantayin mo muna tawagin ka ng Diyos at sabihin niya sa iyo, ang mission mo ay pumunta sa ganitong lugar. Yun, doon, mag-mission ka doon. Hindi. Kung ikaw ay pumapasok sa opisina, andyan ang iyong mga katrabaho. Sila ang iyong mission field. Kung ikaw ay nasa eskwelahan, ang iyong mga kaklase, ang iyong mission field. Kung ikaw ay may kaibigan na nakakasama mo sa gym o sa kung anuman ang iyong recreation, ay sila ang iyong mission field. Tandaan mo, kaibigan, na kahit saan o kung anuman ang ginagawa mo, ay pwede mong tuparin ang utos na ito ng Diyos sa iyo, na ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Kaya ang tanong, kaibigan, sino ang mga taong nadala mo sa Panginoong Hesus? Kung gusto mong patunayan sa Panginoong Hesus na mahal mo siya, ay gawin mo kung anong nais ng puso niya. Ang nais ng puso niya ay hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Alam mo, na-realize ko na kailangan nating maintindihan na gusto ng Diyos na sundin natin siya hindi para sa kanyang kapakanan, kundi para sa ating sarili. Gusto niya na iwasan natin yung disappointment sa buhay. Gusto niya na makaiwas tayo sa trap
na hindi natin matupad yung layunin niya para sa ating buhay. Kaya sinasabi niya sa atin na sumunod tayo. Kasi kung susunod tayo, gaya ng pagsunod na ginawa ng Panginoong Hesus sa kanyang Ama, magkakaroon tayo ng kagalakan. Magkakaroon tayo ng satisfaction. Kagaya ng kagalakan at satisfaction ng Panginoong Hesus nung natupad niya ang pinapagawa sa kanya ng kanyang Ama. Nakakalungkot kasi minsan ang nagiging excuse natin para hindi sundin ang Diyos sa pag-share natin ng gospel ay yung reasoning na nagpe-pray naman ako eh. Hindi ko masunod si Lord sa punto na yan, pero nagpe-pray naman ako. Kaibigan, wag mong gawing excuse ang pagpe-pray para hindi ka sumunod. Kung mahal mo ang Diyos, ay sumunod ka. Sabi ni Stud City, we Christians too often substitute prayer for playing the game. Prayer is good, but when used as a substitute for obedience, it is nothing but a blatant hypocrisy, a despicable Phariseeism. To your knees, man, and to your Bible. Decide at once. Don't hedge. Time flies. Cease your insults to God. Quit consulting flesh and blood. Stop your lame, lying, and cowardly excuse. Enlist. Kaibigan, gusto mo ba lumaya sa bondage ng idleness, deception, at kawalan ng purpose? Practice obedience consistently. Lahat tayo gusto natin ng freedom, pero hindi tayo magkakaroon ng kalayaan kung hindi tayo susunod at magagawa ang pinapagawa ng Diyos sa atin. Sabi ni Henrietta Mears, a bird is free in the air. Place a bird in the water and he has lost his liberty. A fish is free in the water, but leave him on the sand and he perishes. He is out of his realm. So young people, the Christian is free when he does the will of God and is obedient to God's command. This is as natural a realm for God's child as the water is for the fish or the air for the bird. Kaibigan, ang freedom ay ang masunod natin ang Diyos. Ikaw at ako ay anak ng Diyos. Kapag napipigilan ka gawin ang bagay na ginagawa ng natural na anak ng Diyos at natural na follower ng Panginoong Hesus, ay ikaw ay nakakulong. Wala kang kalayaan. Akala mo ay nagagawa mo ang gusto mo dahil malaya ka, pero sa totoo lang ay nasa kulungan ka at yan ang magpapahamak sa iyo. Kaibigan, simulan mo ito gawin. Practice obedience consistently at ikaw ay magkakaroon ng freedom. Marahil gusto mo ding maging malaya. Kaibigan, hindi ka nilikha ng Diyos para mamuhay na malayo sa Kanya. Nilikha ka niya para mahalin niya at mahalin mo rin siya pabalik. Kung hindi ito natutupad sa buhay mo, ay nakakulong ka pa rin hanggang ngayon. Kaibigan, ito na yung pagkakataon mo upang maging malaya at maging anak ng Diyos. Manampalataya ka sa Panginoong Hesus na siya ang nagbayad ng kasalanan mo sa krus at ikaw ay bibigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Papatawarin niya ang lahat ng kasalanan mo. Kahit nasaan ka ngayon, ay ipahayag mo ang iyong pagsuko sa Kanya. Ipahayag mo yung pananampalataya mo sa Kanya. Paano mo ito gagawin? Ipahayag mo ang pananampalataya mo sa Panginoong Hesus sa pamagitan ng isang panalangin. Kahit nasaan ka ngayon, sabihin mo sa Kanya ng buong taimtim at pananampalataya. Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako po'y makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng lahat kong kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na yung aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan mo ako na i-prioritize kita sa aking buhay. Tulungan mo ako na pagnasaan kita sa aking buhay. Tulungan mo din akong patuloy na sumunod sa iyo. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Hesus, ay mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagong spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, ay inaanya kitang mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapigatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, ay sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section. Kung napapanood mo naman ito sa Facebook,
click mo lang yung send message at type mo doon ang salitang join at may magre-reply sa'yo para sa link ng registration form. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry. At kung gusto mo maging partner sa ministry na ito na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanya kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link ng donation page sa baba ng description. Pag hindi nyo nakita ang link, ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. If you will make time with God your first priority, everything else in your life will fall into place. Kaibigan, kung gagawin mong una ang Diyos sa iyong buhay, ay may sasaayos ang lahat ng mga bagay at aspeto patungkol sa iyong buhay. Kung uunahin mo siya sa iyong buhay, ay may papakita mo sa Kanya na siya talaga ang mahal mo. Kaya nga dahil sa pagmamahal ng Diyos sa iyo, ay una, prioritize your relationship with God. And then pangalawa, earnestly desire Him. Pagnasaan mo siya at hindi ang mga temporal na bagay. And then pangatlo, practice obedience consistently. Sumunod ka kahit mahirap dahil ito magpapakita na talagang mahal mo siya. At kapag ginagawa mo ito, ay magkakaroon ka ng freedom, magkakaroon ka ng fulfillment, magkakaroon ka ng kagalakan, magkakaroon ka ng satisfaction. Bakit? Dahil nagagawa mo ang purpose ng iyong pagkalikha. Iyon ay ang mahalin ka ng Diyos at mahalin mo rin siya pabalik. Next week ay Lord willing ay pag-aaralan naman natin kung paano magmahal ng gaya ng pagmamahal ng Panginoong Hesus sa ibang tao. Ito ay sa pagtatapos ng ating series sa The Love Journey. God bless!